Organic din yung fertilizer namin na nilalagay. Ini-sprayhan lang namin ng pinerment namin na concoctions. Ang galing ng idea nila kasi nandito yung dragon fruit sa gitna, tapos sa gilid yung mga lemongrass. So ayan o, may bunga ang kanilang talong. Itong ilagay sa mga salads, you can eat this raw. Pwede din siya, nakakaya naman siyang hilaw po. Sa episode na ito mga ka-jungle ay magugustuhan ninyo dahil bibisitahin natin ang isa sa magandang farm dito sa Babatngon, Leyte, ang Balay ni Tatay Farm. Kaya naman kung sawa na kayo sa city, tara ipapasyal ko kayo saglit dito sa isang farmland para makita ninyo ang mga pananim at mga livestock farm. Kaya naman let's give it a shot dito sa Balay ni Tatay Farm. So hello everyone, hello mga ka-jungle. So nandito po tayo ngayon sa Balay ni Tatay Farm dito sa Babatngon, Leyte. Tapos kasama ko po si Sir John G, isang manager dito sa Balay ni Tatay Farm. Tutur po tayo sa kanilang farm kung gaano kalawak at gaano kaganda ang kanilang farm. So, sir, pwede niyo po akong i-tour sa inyong farm? Yes po, pupunta po tayo sa dragon fruit plantation, sa papaya plantation, at sa mga vegetable po namin. Sige po, sir. So, excited na po tayo makita ang kanilang mga plants at mga vegetable kasi organic po yung kanilang mga pananim nila. Ilang hectare po yung farm, Balay ni Tatay Farm? Yung Balay ni Tatay Farm is 98 hectares but the only developed is 16 hectares. 3 hectares for the restaurant and the 13 hectares is for agricultural, also for livestock. We have also livestock here. Meron kaming kambing, tupa, ostrich, wild boar, at saka native chicken and pugo. Wow. So, And pwede rabbit. po makita namin mamaya. Yes po, Ayan. kung kaya pa po sa oras. Sige po, opo. Sir, bakit Balay ni Tatay po ang tinawag nyo dito sa farm nyo? Balay ni Tatay, actually, pinangalan siya kay God. Our Tatay in heaven, si God po. So, house of God. So, ang ganda pala. Kaya pala Balay ni Tatay kasi pinangalan siya like sa Bible, no? Yes, Like, kinuha sa nasa Bible verse po siya kinuha. Tapos, actually, yung prayer mountain, doon sa taas, is yung lahat ng nandito sa baba, doon po pinag-pray ni Doc na magkaroon siya ng ganito. So, ano po yung first natin na pupuntahan, sir? Yung first natin na pupuntahan is yung mga ano po namin dito, mga herbs. Meron po kaming blue ternate, meron kaming snowbermint, meron din kaming tarragon, at saka anong tawag nito? Herbabuena, serpiente. So po siya na area. Yun yung blue ternate flower. Opo. Pupuntahan natin. Bali, ginagawa din po namin siyang extract. Kinukuha namin yung katas niya. Yun po yung nilalagay namin sa kanin. Wow. Kaya meron kaming blue rice. Oo, gusto ko matikman mamaya. Then, pwede din po itong ilagay sa mga salads. You can eat this raw. Pwede din siya. Nakakaya naman siyang hilaw po. Ay, ito. Opo. Nasakayan ka. Masarap pa. Medyo matamis mo, sir. Tapos Sino po yung nagtatanim ng mga ganitong meron naman kaming nagpaka-assign po dito. So, meron lang sa livestock, meron din po sa farm, meron lang sa fertilizer. At saka ito naman po yung snowbermint. Pwede din po ninyong amuyin, tikman. Wow. Pero may ganito ako sa garden. Para siyang Mentos, sir. Yes. Ano? Opo. Para siyang Mentos. Hinahalo ba din sa drinks? Pinahalo namin siya sa drinks. Actually, yung blue ternate tea namin, ito po yung compost nun, yung tatlo. Actually, 4 yan, pero wala na ata yung sweetener niya, yung stevia. Yung stevia kasi is one of the sweetener. Kung gusto ng mga customers na ayaw nila ng sugar, meron naman kaming alternative na nilalagay. Yun yung organic at saka herbs din po, yung sweetener namin na stevia. Bali, composed of stevia, then the tawag nito, snowbermint and tarragon. Wow. Marami kaya kasi ang benepisyo ng mga herbal na mga pananim. So, dito sa Balay na Tatay, hindi lamang po swimming pool ang meron. Meron din po silang mga pananim na mga herbs na pwede niyong makita at masilayan dito sa kanilang farm. So, ano pa po yung mga meron kayo, sir? Ito po yung native na tawag nito. Native siya na basil. Basil? Native. Native. So, ayan po yung native basil. Yung hinahalo sa mga mga salad. So, galing saan yung mga pananim nyo? Like, sa ibang bansa?
Hindi po. Actually, si Doc, kasi alternative medicine siya, Mm-mm. kinukuha niya sa mga, ano lang din, sa mga training, sa Training. mga trainings na inatenderan niya, like pumupunta dun sa Manila or sa ibang bansa, tapos pagdala dito may mga seedling siya. Grabe, no? Tapos yun naman yung Rhodosodomonas po namin, one of the invention ni Doc. Bali yan po Ano po yung yun? nilalagay namin sa, actually Japanese term yan na Rhodosodomonas. Nilalagay siya namin sa mga, like may mga maaamoy, tawag nito, yung mga mababaho na fertilizer na basa sa ulan, nilalagyan namin yan para mamatay yung amoy. At saka to kill also bad bacteria. So, ang mga fertilizer nyo pala dito is organic din. Yes po. So, kasi Kami lang po yung gumagawa ng Oo. fertilizer po namin. kasi bawal kasi yung mga ano, 'di ba? Kasi inahain nyo sa Yes. guests. So, dapat organic talaga. Farm to table concept po kami dito. Bali kung ano yung nasa farm namin, yun po yung iniserve namin. ang dun sa galing. guest. Kaya pala, ano talaga, organic. Meron din kami ditong mga loyang dilaw. Bali, ginagawa rin namin siyang tea. At the same time, yung leaves niya, yun po yung nilalagay namin sa tinola, sa hinatukan, ginataang native na chicken, sa kambing. Yan po yung nilalagay namin. Kasi healthy din po yan. Ayan, meron pa silang ano, ang tawag is Alugbati. alugbati. Tingnan natin yung vegetable nila. Ano po to? Tawag nito organic. So, hindi po kami naglalagay ng mga chemicals na para tumaba siya. Bali yung nilalagay lang namin, yung minimix na fertilizer. At the same time, yung mga concoctions na ini-spray namin pangtanggal sa mga tawag nito, insects. So, ayan o, may bunga ang kanilang talong. Yan. Ang dami. Ang ganda pala dito. So, doon naman na area is Dito yung mga papaya. ilang ano dito mga Ilang hectares po. Yung Like square meter? ano po namin, yung agricultural land is, yung farm is nasa 3 hectares lang po. Mong lawak na. Yung summer kasi di ba mainit. Paano niyo na-maintain to? Actually, nung summer, yun yung ano namin, yung bagsak ng farm. Ayun. Oo po. Kasi kulang sa supply ng tubig. Oo. Gumawa pa kami ng additional na maliit na dam para lang magkaroon kami ng reserve water for the plants and also for personal consumption sa restaurant. So tanong ko lang kasi baka merong magtanong dito, mapagpunta nila dito sa balay ni Tatay. Pwede ba sila mag-fruit picking or mag-vegetable picking Yes, dito? yes. Mm. Yes, you can also kuan ito, tawag nito. You can also practice, then may mga vegetables naman kami na for harvest. Meron din po kaming mga fruits like yung dragon fruit, yung Opo. papaya, yung rambutan. Wow. So ayan, pwede kayong pumunta dito mag-fruit Yan, nilagyan lang namin siya ng loya at saka yung lemongrass. Kasi para yung ano niya, yung mga weeds niya, hindi masyadong marami yung tawag nito, Mga insekto. maintenance. Maintenance. Yung mga ano, yung mga Yung weeds. weeds o mga tawag ng damo. At the same time, yung mga insects, kasi ito kasi yung lemongrass is- Anti-repellent siya, sir, no? Yes. So, ang galing ng idea nila kasi nandito yung dragon fruit sa gitna, tapos sa gilid yung mga lemongrass. So, ito yung lemongrass kasi anti-repellent siya sa mga insect na dadapo sa mga fruit. So, maliligtas yung kanilang ang tawag nun? Yung mga bunga po Mga bunga nila. ng fruit, fruit. dragon fruit. So, gaano kalawak naman ng taniman ng dragon fruit, sir? Ang ganda. Hindi ko siya actually, tawag nito. Grabe ang lawak, ano? Hindi ko siya alam. Pero yung post is 200. Wow. 200 na fruit. Ay, na put. na- Post. Post. Na poste. So, paano siya itatanim? Dito lang. Opo. Ang ganda. Bali doon sa tapos after a year, ganyan na siya. Actually, hindi pa nga ito nag 1 year. Pero sabi ng tawag nito, ng mga expert talaga, 1 year talaga yung pag-fruit niya. Pero ngayon, mas early siya dito sa amin. So, wala ding fertilizer na nilalagay like organic din. Organic din yung fertilizer namin na nilalagay. Like yung merong mga insects, ini-sprayhan lang namin ng pinerment namin na concoctions. Like nung suka na merong maanghang.
yun yung nilalagay namin. Para yung mga insects is hindi sila kakapit dun sa fruits. Then yung as a sweetener naman, nilalagay din namin siya ng fruit fermented plant juice. Bali siya yung sweetener ng fruits. Ini-spray namin dyan sa fruits niya at saka nilalagay din namin dun sa puno. So, last question, sir. Pag magpunta sila dito, gusto nila mag dragon fruit picking, magkano po ang dragon fruit picking? 180 per kilo. Wala na po kayong babayan na entrance kasi doon naman po yun sa So bukas itatry natin yan kasi ngayon medyo hapon na siya. So ayan sir, thank you so much sa pag-tour sa inyong napakagandang farm at kung gusto nyong bisitahin ang balay ni Tatay Farm, dito lamang po sa Babatngon, Leyte. So mga 1 hour ride from 45 minutes from Tacloban City. So, ayan mga ka-jungle, I hope nagustuhan mo ang video na ito. And don't forget to share this video mga ka-jungle para marami din namang makita na ating mga kaplantito, kaplantita na magugustuhan ang ganitong farm at mag-visit din sila dito sa Balay ni Tatay Farm. Just visit na lang Balay ni Tatay and also visit our page, Balay ni Tatay Farm Resort. Also likes and subscribe our posts. Then sana kayo mga tagapanood, makabisita po kayo dito sa Balay ni Tatay Farm Resort. So, ayan, maraming salamat. Thank you, sir. Thank you.